Narito na tayo sa episode 373 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Biyernes mga kapuso. Wala na nga talaga nagawa itong si Moira kundi i-grab nga yung bagong oportunidad na trabaho, ang maging janitress. Sabi nga ni Giselle, kuya lapit ka dito. Para kasing hindi bagay sa'yo yung damit mo Moira, dapat siguro magkaroon ka talaga ng uniform. Kuya, papalitan mo siya ng pang janitress. O no Moira, igagrab mo o pupunta ka sa jail. Siya nga pala, kapag meron kayong nakitang dumi, tawagin nyo lamang si Moira at siya mismo maglilinis niyan. Salamat. Tapos nakatingin tong si Obeng sa kanya. Tinanong siya ni Lolo Pepe, talaga ba Giselle? Talaga bang itutuloy mo sa kanya yung sinasabi mong kakasuhan mo siya? Yun pala, ang napag-usapan nila, balik tayo dito. Hindi pala mabibigyan ng kaso itong si Moira. Dahil nga mabibigyan lang talaga siya ng kaso kapag siya umapila. Kapag ipinaglaban niya yung posisyon niya sa kumpanya na maibalik ulit sa kanya. Dahil nga paso na nga yung SPA Kung tutuusin pala, wala pala talaga siyang kaso. Diba? Pwede natin siyang kasuhan sa pagiging maingay niya. Kaya nga nagtawanan sila Sabi naman ni Giselle, sayang naman. Hindi ko pala mapapakulong niyang demonyita na yan. Kaya lalo tuloy gagawa ng kasamaan yan, sabi niya. Kaya ngayon, kinakailangan nilang gumanti. Syempre, niloko sila ni Moira, pinagmukha silang tanga diba? Kaya ito yung pagkakataon para lokohin naman nila si Moira. Para siya naman yung magmukhang tanga, diba? Dahil ang totoo, hindi naman pala talaga siya pwedeng makasuhan. Binawi lang talaga nila ang Apex. Ngayon, gumanti sila. Kailangan nilang takutin si Moira na kailangan magtrabaho ito. Kaya pala binigyan niya ng dalawang options. Sabi naman ni Giselle, pasensya ka na Obeng okay lang ba yun sa'yo? Sabi naman ni Obeng, kulang pa nga yan ate. Kulang pa yung parusang yan sa kanya. Sabi. Samantala ito naman si Moira naglilinis na nga sa may bandang ibaba. Ngayon, pinagtitinginan siya ng mga nurses pati yung mga customer. Lumapit si Yula saka si Doc Joan. Si Ma'am Moira ba yan? Sabi ni Doc Joan, Ma'am Moira, ba't po kayo naglilinis? Sabi naman ni Moira, ano naman ang pake nyo? Buti pa umalis na nga kayo. Marami pa akong gawain dito. Marami pa akong lilinisin dito. Alis. Kaya nung dumaan sila sa harapan ni Moira, sabi ni Moira, dito pa talaga dumaan. Ano ba yan? Kakamap ko lang nito. Ngayon, meron isang matandang lalaki na lumalapit. Meron problema sa kanya, meron pala siyang Alzheimer's disease kasi nga meron siyang hinahanap, di ba? Nagkaka-amnesia na. Ngayon, dahil nga sa pagkaka-amnesia niya, napaihi na lamang doon sa may tiles. Lalo nandiri si Moira, sabi niya, ano ba? Yiw, kadiri. Ano ba, aso ka ba? At diyan ka umiihi. Alis, alis. Lumayo ka dito, alis. Tinatakbo niya yung matanda. Ngayon, nahuli siya ng anak na babae. Ano ginagawa mo sa papa ko, ha? Alam mo, janitress ka lang dito pero pumasta ka parang ikaw may-ari Alam mo, hindi kayang bayaran ng isang buwan na sweldo mo o kahit isang taon na sweldo mo yung pagpapagamot mo sa papa ko. Meron siyang Alzheimer's, para sabihin ko sa'yo. Tara na nga papa, umalis na nga tayo dito. Napakasama na ugali ng janitress dito. Ngayon, bigla lumapit si Lolo Pepe, sabi niya, Moira, masakit, di ba? Nagkabaliktad na talaga ang mundo natin ngayon. Ngayon, nararanasan mo naman ngayon kung paano maliitin ng kapwa mo mayaman. Sabi ni Moira, ano ba pakialam mo ha? Bilisan mo dyan Moira. Linisin mo yan. At meron pa siyang iuutos si Giselle. Linisin mo to. Itong ihi na to. Sabi niya, Tapos nag-eye to eye symbol pa siya. Ibig sabihin nun, talagang minaman-man niya si Moira. Dahil nga sabi nga ni Moira, minaman-man mo ba ako? Ngayon, sabi niya, oy mga marites, kayong tumingin dito. Ayan, sinigawan niya yung mga tao. Anong iniisyoso niya dyan? Sabi niya. Tapos ito na, punta na tayo dito kina Annalyn sa kay Lynette. Anak, nasaktan ka ba? Hindi na po, Nay. Okay lang po talaga ako. Kasi meron siyang dalang first aid kit. Ngayon, biglang dumating si Carlos. Annalyn, Lynette, buti na lamang naagapan ko. Biglang umusok yung aircon sa kwarto ni Annalyn. Pasensya na po Tay Carlos, binuksan ko po kasi yung aircon Anak, binuksan mo yung aircon? Opo, kaya yun po nasira. Kanina naman po, okay naman po yun Sabi naman ni Carlos, siguro totoo nga yung sinabi nung
naglinis na talagang may sira na nga yung aircon. Kaya mo Annalyn, lilinisin ko na lang saka papalitan ko na lang. Sa ngayon, saan ka ngayon matutulog yan? Sabi naman ni Annalyn. Pwede naman po ako sa sopa, sabi naman ni Lineto. Hindi pwede Annalyn, doon ka na lang sa kwarto namin. Hindi po Nay, okay lang po talaga ako, sabi naman ni Lineto. Di ba Carlos? Pwede naman si Annalyn sa kwarto natin, di ba? Sabi naman ni Carlos, no? Oo, pwede naman siya. Sige po Nay, payagan niyo na po ako. Okay lang naman po ako, pasamantala lang naman habang wala pa po yung aircon. Ngayon po, pag nagkaroon na ng aircon, napalitan na, babalik na po ako doon sa kwarto ko. Sigurado ka pa talaga, anak? Opo Nay, sigurado lang po talaga ako. Okay lang po ako. Sabi ni Annalyn, masyado mapagparaya. Nakakainis. Talagang ginawa talaga ni Carlos yun, nasirain niya yung air condition para hindi na nga naman makabalik na si Annalyn para umalis. Sabi naman ni Carlos, hindi ka pwede mag-stay doon sa kwarto mo kasi mausok. Nakakasama yun sa kalusugan, baka magka-asthma ka pa. Sabi ni Carlos, no? So wala na rin nagawa si Carlos dahil nga talagang pinapaboran pa talaga ni Lineto si Annalyn. Samantala sina Doc Yuna sa si Doc Joanne, binalita na nga nila kay Zoe na janitress yung nanay niya. Hindi naman makapaniwala si Zoe. Sabi naman ni Doc Yula, edi puntahan mo na lang siya. Ikaw na lang magsabi para matukoy mo na totoo yung sinasabi namin. Sabi naman ni Zoe, saan niyo ba siya huling nakita? Kanina kasi nakita namin siya doon sa ibaba. Ewan na lang namin kung saan siya ngayon. Sabi naman ni Zoe, sige na, pupuntahan ko na. Sabi naman ni Doc Yula, Doc Joanne, talaga bang hindi mo sinabi kay Zoe na alam natin kung sino nag-utos sa kanya? Kaysa naman sabihin ko sa kanya na sina Ma'am Giselle ang nag-utos sa kanya na maging janitress, di tayo pag-iinitan ni Zoe. Sabi naman ni Doc Yula, talaga nga naman ang karma, no? Broy mo, from CEO and President down to janitress. Di ba ang bilis ng karma? Kaya mabuti pa tayong dalawa. Tama lang yung naggumawa tayo ng mabuti. Gumawa na tayo ng mabuti. Sumaayon naman si Doc Joanne. Samantala, pumunta na nga rito si Moira sa kwarto para nga maglinis. Papalitan niya ng bedsheets yung mga kama. Sabi naman ni Giselle, naparito ka para ayusin, palitan ng bedsheet yung mga kama. Ako? Lilinisin ko yan? Napakadumi niya, napakapanghi. Nagre-reklamo ka ba, Moira? Kapag di mo yan ginawa, kakasuhan talaga kita. Mag-celebrate ka sa kulungan. Itutuloy mo o hindi? Sabi ni Moira, sige na, gagawin ko na. Tapos nang pinapalitan na nga ni Moira, dahil nga nandidiri siya, no? Ngayon, habang tinanggal ni Moira yung unan, gamit niya yung yung dalawang daliri sa bawat kamay, ang arte na didiri. Sabi niya, talagang paparitan ko to nang hindi ko suot-suot yung face mask. Baka magkasakit ako yan. Sabi niya, no? So wala na nga talaga nagawa si Moira kundi palitan na nga ng unan, ng pillowcase, ng bedsheet, yung kama. Ngayon, pagtanggal niya, pero palang tae, kakadiri, may duwi. Kaya lalo siya ng diri, nasusuka na siya. Sabi naman ni Giselle, Moira, nararanasan mo na ngayon kung gaano kahirap ang mga nagtatrabaho dito sa Apex. Kung sigaw-sigawin mo na lang, kala mo kung sino ka. Ngayon, nararanasan mo na kung gaano kahirap ang lahat na ng nagtatrabaho dito sa ospital na to. Kadiri. Talagang nung nilayo niya yung bedsheet, tumilapon, natapon yung tae at tinamaan yung sapatos niya, lalo siya nasuka. Sabi naman ni Giselle, oo, ano yan, kasi nasusuka siya. Tapos bigla nag-walk out si Moira, kasi nga susuka siya sa restroom. Sabi ni Giselle, napaka-arte. Sabi, napaka-arte nga eh. Hindi kinain ni Moira eh. Napaka-arte ni Selan eh. At pobre kasi talaga eh, kaya bigla agad nag-walk out eh, para pumunta sa restroom. Nadiri, may tayo ng pasyente. Ginawanan na siya ni Giselle. Tapos sunod naman niya na ginawa, sasakyan ni Lolo Pepe, nililinis niya, nagkakarwas siya. Galit na yung driver. O ito pa, Ma'am Moira, ito ba yan, di ka marunong maglinis. Ito pa, sa may bandang taas, di mo malang sinabon. Sabunin mo to, hindi pa abot. O dito, sa kaliwa Nako, tatawagan ko si Don Pepe. Sige na, gagawin ko na yan, huwag mo lang tawagan si Pepe. Sige pagbalik ko dito, alis lang ako saglit pagbalik ko kailangan, okay na yan, tapos na yan. Okay, nadat na siya ni Zoe. Ma'am, ano ba? Kanina pa kita tinatawagan, di ka sumasagot. Kanina pa kita hinahanap. Ngayon nakita niya. Ano yung suot mo?
"Ano yung ginagawa mo?" Tinanong niya 'no, nag-gulat nga si Zoe.